Hi Mel, marang di nyo naintindihan yung tawag namin, laging binabanggit sa mga kapatid ko. Hi Mel, malapit na tayong maging milyonaryo dahil po sa pamana ng aming pong mga magulang. At alam nyo, sa totoo lang, ang pinaka magulo na pagpapala ay ang pamana. Sapagkat sa katotohanan, halos buong magkamag-anak ay nagpapatayan dahil sa kasakiman sa mana. Maliban na lamang kung ito'y mapag-usapan na hawak ang totoong testamento, kung sino talaga ang tagapagmana at kung paano paghati-hatiin ang mana. Ang katotohanan ang siyang makapagbibigay ng katiwasayan at makakapatay ng kasakiman. Kaya ang katotohanan ay napakalagang ipaglaban sapagkat ito lamang ang makapagpapalaya sa atin. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 1 Kings, chapter 1, at ating pong basahin ang verses 22 to 27 na pinamagatan ko pong ang katotohanan ay dapat ipaglaban. Ang katotohanan ay dapat ipaglaban. Samantalang siya'y nakikipag-usap sa hari, pumasok si Nathan na propeta. Kanilang isinaysay sa hari na sinasabi, narito si Nathan na propeta. Nang siya'y dumating sa harap ng hari, siya'y yumukod na ang kanyang mukha ay nasa lupa. At sinabi ni Nathan, Panginoon kong hari, iyo bang sinabi, si Adonaias ay maghahari pagkamatay ko at siya'y upo sa aking trono? Sapagkat siya'y lumusong ng araw na ito at nag-alay ng mga baka, mga pinatabang hayop at ng napakaraming tupa at inayayahan ang lahat ng anak na lalaki ng hari at ang mga pinuno ng hukbo at si Abiatar na pari. At narito, sila'y nagkakainan at nagiinuman sa harap niya at nagsasabi, mabuhay si Haring Adonaias. Ngunit akong iyong lingkod, si Zadok na pari, si Binaya na anak ni Jehoiada, at ang iyong lingkod na si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ang bagay bang ito ay ginawa ng aking Panginoong Hari? At hindi mo ipinaalam sa iyong mga lingkod kung sino ang uupo sa trono ng aking Panginoong Hari pagkatapos niya? Nang magkagayoy sumagot si Haring David, papuntahin ninyo sa akin si Batseba. At siya'y pumasok at tumayo sa harap ng hari. Sumumpa ang hari na nagsasabi, habang nabubuhay ang Panginoon na tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kapaitan, kung paanong sumumpa ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sinasabi, si Solomon na iyong anak ang maghahari pagkamatay ko, at siya'y uupo sa aking trono na kahalili ko. Katotohanan gayon ang aking gagawin sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Opo Panginoon, tunay na marami pong hindi ka nais-nais na pangyayari sa mga tao, maging sa magkamag-anak, dahil po sa maling paniniwala. Kailangan lang po Panginoon na ipairal, ipaglaban ang katotohanan, sapagkat sangayon po ng sinabi ng Panginoon, Hesus Kristo, katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. Kaya ngayong umaga, tulungan niyo kami na ipaglaban ang katotohanan. Gamitin niyo po ang kasaysayang ito sa iyong banal na kasulatan, sapagkat itong layunin ng pagkakasulat upang kami po ay matuto sa mga bagay na kamalian noong nakaraan, upang kami na iyong mga tao ngayon sa kasalukuyan ay matuto sa pamagitan ng pag-alam ng katotohanan.
Maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now, ang aklat ng mga hari, sinulat ito ni Haring David o sino pa man mga manunulat dito, sapagkat ito ay punong-puno ng mga problema. Sa aklat ng mga hari, marami ang gustong magkamal ng kapangyarihan, maupo sa trono, manguna sa mga tao. Kaya naman, pinahintulot ng Panginoon na sa kabila ng kasamaan ng puso, nagahari upang turuan ng leksyon ang kanyang mga tao at upang parusahan ang sino mang nararapat parusahan, sapagkat paano mapaparusahan kung hindi may isagawa ang kasamaan. At dito nga po, nakita natin, chapter 1 ng 1 King, nakita natin ang simula, verse 1 hanggang 4, ay ang pagkatanda ni David. At dahil sa pagkatanda ni David, siya po hirap ng kumilos, nanginginig na ang kanyang katawan at kailangan niya ng tulong ng mga physical at kailangan niya ng tulong mula sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Pero sa kabilang banda, verse 5 to 10, mayroong isang taong naghahangad agawin ang trono ni David, sinamantala ang kanyang katandaan at walang magawa. Sapagkat dito, hindi pa idinileklara ni David kung sino ang uupo sa trono. Kaya itong si Adonias, siya po ay nagtangka. Siya ay nag-impluensya sa mga matataas na katungkulan sa kaharian. Ito'y kanyang kinuha dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang impluensya, nadala maging ang mga kababata niya. Ngunit hindi nagtahimik si Nathan, verse 11 to 14, siya'y gumawa ng hakbang. At nilapitan niya si Bathsheba upang himukin ng hari na ipaalam ang katotohanan, sapagkat may pangako ang Diyos na kailangang mangyari ang pangako sa pamagitan ng pagsisikap ng mga taong nakakaalam ng katotohanan. At dahil dyan, verse 15 to hanggang 21, ay sila'y nag-usap at nakita natin na si Adonias diniklara ng kanyang sarili at nagpatay na siya ng maraming baka, di ba pang mga hayop, inayahan niya mga anak ng hari sa iba't ibang asawa, maliban kay Solomon at sa mga tapat sa Diyos, sapagkat alam niya na hindi ito sasang-ayon sa kanya. At ngayon, dahil siya po ay namamayagpag na sa kanyang pagiging hari, ayon sa kanilang paniwala, handa na silang lumusob upang agawin ang tronong ito. Kaya itong si Bathsheba, sa tulong ni Nathan, siya ay pumunta kay David upang ipahayag ang katotohanan at sigundahan o i-confirm ni Nathan ang katotohanan na muling buhayin sa isipan ni David. Sapagkat ang katotohanan ng Diyos na kay David at si David lamang ang makapagpapahayag nito para magkaroon ng kapayapaan. Now, sa pangyayaring ito, tayo din naman may iba't ibang mga problema. Mayroon tayong hinaharap na mga problema at minsan napapaniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Napapaniwala sa mga hindi totoong mga pahayag. Kailangan natin ipaglaban ang katotohanan upang walang masaktan, walang mapahamak, at magkaroon ng kapayapaan. Na paano may sasakatuparan ang kalooban ng Diyos kapag tayo'y nalalagay sa mabibigat na problema? Now, dito sa kasaysayang ito, makapagbibigay sa atin ng tatlong paraan. Itong kasaysayang ito makapagbibigay sa atin ng tatlong paraan. Una, ang katotohanan ay dapat malantad. Ikalawa, ang katapatan ay dapat mahayag. At ikatlo, ang kalooban ng Diyos ay dapat matupad. So isa-isahin natin mga kapatid, ayon sa kasaysayan, una, upang maipaglaban natin ang katotohanan, unang-una, ipaglaban natin ang katotohanan ay malantad. Verse 22 to 23, ganito po ang pagkakasabi. Samantalang nakipag-usap pa sa hari si Bathsheba, pumasok si Nathan na propeta upang i-confirm yung pahayag ni Bathsheba sa hari. Kanilang isinalasaysay sa hari na sinasabi, narito si Nathan na propeta, nang siya'y dumating sa harap ng hari, siya'y yumukod na ang kanyang mukha ay nasa
lupa. So dito may pinapakita na kailangan ang katotohanan, anumang sitwasyon, anumang problema, tanging katotohanan lamang ang makapag-resolba ng kaguluhan ay dapat mailantad. Napansin natin dito nang sabi, samantalang siya'y nakikipag-usap pa sa hari, si Bathsheba, pumasok si Nathan na propeta. Now, ang context po rito, balikan natin ang verse 22. Ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Sa immediate context, sa verse 19, 18 na. At ngayon, sa kasalukuyan, at ngayon si Adonias ay naging hari, bagaman hindi mo ito nalalaman, Panginoon kong hari. Siya'y nag-alay ng mga baka, mga pinatabang hayop, ng napakaraming tupa at inayayahan ng lahat ng anak na hari ng hari, at si Abiathar na pare, at si Joab na puno ng hukbo. Ngunit si Solomon na iyong lingkod ay hindi niya inayayahan. Panginoon kong hari, ang paningin ng buong Israel ay nakatuon sa iyo. Habang nagbubunyi sila Adonias, buong kaharian nakatingin sa hari, naghihintay sa hari kung ano ang kanyang desisyon. Sapagkat alam ng buong bayan na mayroon ng itinalagang maging hari sang-ayon sa 1 Chronicles at 2 Samuel, na ito'y si Solomon, kaya nga pinangalanan siyang Solomon, sapagkat siya minamahal ng Panginoon. Kaya ang buong bayan nakatingin, para bang sa ating panahon ngayon, na mayroong mga nangungulimbat, mayroong mga naghahari sa ating bansa, kaya ang mga tao ay nakatingin sa kanilang pag-asa. Hindi siya ang pag-asa ng ating bansa, mga kapatid. Siya'y gagamitin lamang ng Panginoon, if my people shall humble themselves and turn from their wicked ways and pray. Tayo, mga tao ng Diyos, ang manalangin para sa ating bansa, na ang kalooban ng Diyos ang maghari at hindi ang sino man, bawat party sa kanila. So ganun din, nakatingin ang mga tao doon, nagbubunyi sila na tinatawag na pag-asa nila. Ngayon, itong problema, si Propeta Nathan, kanyang pinatutunayan ito. Sapagkat si Haring David walang ginagawa, tahimik siya. At mayroong mga rason naman, dahil siya'y matanda na, nanginginig na, hindi na halos makapagsalita. Kaya ang sabi dito ni Nathan, sa verse 24, I'm sorry, verse 27, tingnan niyo sabi, lahat ng kaguluhan, lahat ng pangyayari, walang sinabi si David. Kung matatanda natin sa nakaraan, ni minsan hindi niya nasaway ang kanyang mga anak. Simula sa pagkabata, hindi nasaway ni Haring David ang kanyang mga anak. Natignan natin mga anak niya, di ba? Ang gugulo, nagpapatayan, kapatid, ni-rape sa kapatid. Pero dito si Adonias, ganun din. Hindi nasaway ng David. Now, nakaupo na si Adonias sa trono, wala pa rin ginagawa si David. May dahilan, matanda na siya. Pero yun ang ugali niya. Kaya ang sabi ni Solomon, dito sa 27, ang sabi ni Nathan, ang sabi ni Nathan kay David, ang bagay bang ito ay ginawa ng aking Panginoong Hari at hindi mo pinaalam sa iyong mga lingkod kung sino ang uupo sa trono ng aking Panginoong Hari pagkatapos niya? Pinahintulutan mo ba ito, Haring David? Pumayag ka ba na mayroong uupo sa trono kasunod mo? Kinukonsinting mo ba? Now, anong sadya ni Nathan at Bathsheba? Sariwa ang katotohanan. Sapagkat na kay David ang katotohanan ng Diyos. Siya ang may taglay ng salita ng Diyos. At kung sino ang nagtataglay ng salita ng Diyos, dapat niyang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi ang kanyang sariling kapahayagan. Hindi ang kanyang sariling kung ano mang naisip niya, kundi ang katotohanan, salita ng Diyos ang dapat ipahayag. Ipaglaban ang salita ng Diyos. Kaya nga sa korte kukuha ng isang testigo
na walang alam kundi sabihin ng katotohanan, ni hindi siya kilala ng mga nasa mga sino yung mga taong nakikinig sa kanya? Hurado. Mga hurado. Hindi ka pwedeng kuning hurado kung kilala mo ang taong witness o yung nasasakdal. Kailangan wala siyang kilala at wala silang alam upang yung hurado nakabatay ang kanilang desisyon sa truth ng sasabihin ng saksi. Hindi sila papayag dahil kamag-anak nila. At ang saksi, hindi niya rin kilala mga hurado, kundi ang tanging niyang alam kung ano yung alam niyang katotohanan upang magwagi ang katotohanan. So ganun din po tayo bilang mga Kristiyano, katotohanan ang dapat nating sabihin. Sapagkat sa ating kapaligiran, naghahari pong kasinungalingan. Naghahari po halos lahat. Dahil lahat po ay makasalanan. At tayo Kristiyano, bilang ilaw ng Panginoon, ang siya makapagbibigay liwanag sa kanilang kadiliman. Tayo magbibigay sa kanila ng timpla upang hindi sila mabulok sa kanilang kasalanan. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng truth. Kaya nga, itong tanong ni Nathan, pinababayaan mo ba ito, mahal na hari? Minsan ganun tayo eh. Kung mayroon tayong favoritism sa ating mga anak, hayaan natin magsalita yung paborito natin na sinisiraan o sinasaktan yung kanyang kapatid. O di kaya, tinuturuan ni tatay yung dinidisiplina ng anak, pero si nanay naman, babalikan yung disiplina, hayaan mo lang, galing yung tatay mo. Dapat magkaisa tayo sa katotohanan. At ito, Bathsheba and Nathan, salamat sa mga taong tumatayo sa katotohanan. Sapagkat ginigising nila yung taong mayroong hawak ng katotohanan. So bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging matapang sa pagsasabi ng katotohanan. Ngunit may kapalit ito. Minsan, iyong kapamakan, iyong kasiraan. Pero kailanman, walang kasinungalingan ang magwawagi magpakailanman. Tanging katotohanan lamang ang siyang makapagpapalaya. So ano mang problema sa buhay natin? Tulad ito. Ito isang sinulat sa atin upang harapin natin kung paano natin ipaglaban ang katotohanan sa ating mga practical life bilang Christian. Sapagkat paligid natin hindi maasahan when it comes to truth. Kaya, ipaglaban ang katotohanan na dapat malantad, makita sa buhay natin. Ikalawa, tinuturo dito, mga kapatid, ipaglaban ng katapatan ay mahayag. 24 to 25, ganito ang pagkakasabi. At sinabi ni Nathan, Panginoon kong hari, iyo bang sinabi? Si Adonias ay maghahari pagkamatay ko at siya'y upo sa aking trono? Yan ba, mahal na hari? Si Adonias ba ang katuparan ng iyong sinabi? Sapagkat, ang sabi sa 25, siya'y lumusong ng araw na ito at nag-alay ng mga baka, mga pinatabang hayop at ng napakaraming tupa at inayahan ng lahat ng anak na lalaki ng hari at ang mga pinuno ng hukbo. Nagdiriwang sila at si Abiatar na pare at narito sila'y nagkakainan at nagiinuman sa harap niya at nagsasabi, mabuhay si Haring Adonias. Mga kapatid, sa kabila po ng kasaysayan ng ating pong bansa sa politika, mayroong nagbubunyi. Mga pinuno, mga busog. Akala nila mananatili na sila dyan. Pero hindi nila naunawaan ng bansang Pilipinas ay nilulukuban ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi maaring magpatuloy na magharing kasamaan. Mananatili ang plano at katotohanan ng Diyos. Kailangan dito ang mamuno
gaya ng dito sa ating pahayag, ay hindi katulad kay Adonias, na sip-sip. Gumamit ng lahat ng paraan para makuha niyang matataas na pinuno. Kinuha niyang mga ninong lahat ng ito. Para pagdating ng kanyang pagtataas ng kanyang sarili, sila ay saludo sa kanya. Dapat ang mahayag dito ay yung tapat ayon sa kalooban ng Diyos. At alam natin si Solomon yun. Tunay na leader na itinalaga ng Diyos ay tapat. At yan ay may pahintulot sa Diyos. Si Adonias walang pahintulot sa Diyos. Wala rin pahintulot kay David. Pero tahimik lamang si David. Kailangan gisingin si David upang tumayo sa katotohanan. Kaya ang bigat dito sabi ni Nathan, Panginoon, pinahintulutan mo ba ito? Si Adonias na ba ang papalit pagkamatay mo? Aba, sino bang hindi magigising ito? Na-rebuke itong si Haring David. Kaya minsan, mga kapatid, kung mali ang itinuturo ng inyong pastor, abay, kausapin nyo. Pastor, pwede akong magtanong, bakit ngayon yung kaligtasan mukhang sinasabi mo na kailangan ito ay pagsikapan natin? Hindi yun ang katotohanan. Katotohanan ay ang kaligtasan na hindi pinagsisikapan. Kundi ang kaligtasan mo, ang siyang dapat mong pagsikapang ipamuhay. At alam nating hindi si Adonias ang siyang papalit kay Haring David. Balikan natin yung 1 Chronicles 22 verse 9 to 10. 1 Chronicles chapter 22 verse 9 to 10. Ganito ang sabi, narito ipapanganak para sa iyo ang isang lalaki. Sinabi ng Diyos sa pagitan ng propeta. Siya ay magiging isang mapayapang tao. Bibigyan ko siya ng kapayapaan sa lahat ng kanyang mga kaaway sa palibot, sapagkat ang kanyang magiging pangalan ay Solomon. At bibigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ang Israel sa kanyang mga araw. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. Siya ay magiging aking anak at ako'y magiging kanyang ama at itatatag ko ang trono ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Now, alam natin, ito'y messianic prophecy. Hindi lamang kay Solomon, kundi tumutukoy sa ating Panginoon na siyang tunay na maghahari magpakailanman at walang sino mang maaaring makaagaw sa trono ng ating Panginoon. Pero sa kalagayan po rito, itinatag ng Diyos, pangako ng Diyos, na itong si Solomon ang siyang papalit kay David pagkatapos niya. Kaya ipinakita ni Nathan kay David ang ginawa ni Adonias. Katampalasan yung kanyang ginagawa. Napilit niyang kinukuha ang trono. Pilit niyang inaagaw ang leadership ng bayang Israel. At hindi lang ito nangyari sa politika, hindi rin nangyari ito maging sa iglesia at maging sa bahay. Minsan hindi tayo sumusunod sa pattern ng Panginoon. Kung tawagin yan ay creation pattern na ang lalaki ang nangunguna sa pamilya at hindi ang babae. Pero kadalasan babae dinidiktahan ng kanilang asawa. Dahil mas ang babae, mas may pinag-aralan. Ang asawa walang pinag-aralan. Huwag nating gawin yan, kundi yung pinag-aralan ng babae, kaya itong itulong sa kanyang asawang lalaki upang tumaas ang kanyang mister. Hindi para may baba. Creation pattern. Hindi natin pwedeng baliin yan. Kaya nga ang pag-aasawa between man and woman. Hindi Adam and Steve. Sapagkat anumang taliwas sa pattern ng Diyos ay kasalanan, kalapastanganan. Alam ni Nathan na mayroon nang itinakda sapagkat siya mismo nagpahayag nito kay David. Ito ay panlilinlang at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ganon din sa ating panahon ngayon. Butuhan na naman. Maging maingat tayo mga kapatid. Unang-una sa atin, ipag-pray natin. Huwag tayong magboto
kung alin yung damdamin natin. Tulad ngayon, kailangan bumoto tayo ayon sa karunungan. Walang pinapanigan. Bumoto tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Ating responsibilidad na bumoto. Kami mag-asawa, hindi makaboto. Hindi kami nakaparehistro. Pero tungkulin nating bumoto. Pero wag yung mayroon tayong favoritism. Kawawa naman si Duterte na lang. Nako, si Marcos, kailangan gamitin natin karunong ano yun. Tingnan natin ang track record ng bawat isa. Doon tayo tumingin ano yung nagawa nila sa bayan, ano yung ambag nila, ano yung kailangan nila, ano yung kakayahan nila, na alam natin sila ay maging tapat. Doon tayo kumuha. Kahit ba naman ito'y mabaho itong politikong ito, pero malaki ang nagawa niya, aba, kailangan natin, yun ang hanapin natin. Mga politiko ngayon, tanda natin, gagawin nila lahat ng pagsisipsip, gagawin nilang lahat ng panglalangis, mamimigay sila ng mga ayuda, maggagawa sila ng iba't ibang pandaraya, kahit ang ating Comelec ay nahaluan ng pandaraya yan. Kaya siguraduhin natin, tayo nagpipray. Ganyan si Adonias, ginawa niyang lahat. Makuha lamang niya ang trono sa magitan ng pagkuha niya sa mga leader. Sa atin, leader ng bansa, binabayaran para yung leader ng bawat lugar natin, city, mahikayat niya ang kanyang mga constituent na iboto yun sa ganito ha. Pag hindi niya binoto, walang libre eskwelahan. O di kaya, 10,000 pesos palagi tatanggapin ninyo. Mga kapatid, sabi nga ng mga politiko, tanggapin nyo yung pera. Inyo yun eh. Tax nyo yun eh. Tanggapin nyo. Pero huwag nyo siya ibuto. Pero sabi sa banal na kasulatan, karumaldumal walang taong tumatanggap ng lagay. Hindi naman gusto ng Diyos yun. Mabuti lang kung gift. Sana bigyan ako Romualdez ng 10 million as a gift. Kasi hindi ako makabuto eh. Tawarin niyo mga kapatid, sumobra na ako. Pero ginagawa nila lahat. Kasinungalingan po, ginagawa lahat ng paraan para makumbinsi ka. But, Nathan and Bathsheba, sobrang tapang nila, hindi sila natatakot. Ano ang banta ni Adonias? Ano ang banta ng mga leader na yon? Lumapit sila upang gisingin si David na may taglay ng desisyon ng katotohanan. Ito ba, Panginoon, paubayan niyo ba ito sa kanila? O tumayo ka sa iyong kapangyarihan? At alam natin, walang ibang tatayong makapangyarihan kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng katotohanan. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng katunayan. At hindi ang mga politikong ito. Marumi ang politika, mga kapatid. Pero kahit anong dumi niyan, pero kung sila'y tinalaga ng Panginoon na ipairal ang katuwiran ng kasalanan ay pinarusahan, ang krimen ay pinarusahan, mga kapatid, magbayad ka ng buwis. Yan ang sinasabi sa Romans 13. Sundin natin ang kanilang kautusan sapagkat alang-alang sa katuwiran ng ating bansa. Pero kung pandaraya na, I'd rather obey God than man. Yan ang sabi ng apostle sa Acts chapter 5. Right? Kailangan natin. Ipag-pray natin. Katulad sinasabi sa Timothy chapter 2. Upang ang mga masasamang leader natin ay huwag sumobra sa kanilang samaan. Huwag pahintulutan ng Panginoon na hanggang sa tayo hindi na makapagtipon dito para sumamba. Pipigilan na tayo. Papatayin ang mga sumasamba. Pag-pray natin na tayo makapamuhay ng kabanalan at makapagsamba tayo ng malaya every Sunday. Pero kailangan tumayo tayo sa katotohanan. Ang tunay na leader ay hindi nagpupumilit ng kanyang sarili. Nakilalanin, gagawa siya ng paraan. Gagamit siya ng mga bagay para ma-impluensyahan ka. At ikaw ay manipulate niya na dito kayo maniwala sa akin, dito niyo ako pagtiwalaan. Kailangan tumatayo
siya sa katotohanan. Hindi nagpupumilit ng kanyang sariling kalooban. Dapat ang Diyos ang naluluwalhati. So sa ating buhay, sino ang tunay nating hari? Dapat wala tayong ibang hari. Hindi ang ating sarili. Hindi yung ating kagustuhan. Hindi yung ating naisin. Hindi yung ating mga ambisyon. Hindi yan ang hari natin, kundi ang hari natin ay walang iba kundi ang tanging Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari na walang iba kundi si Kristo. Ikatlo, mga kapatid. So nakita natin, ipaglaban na ang katotohanan ay malantad. Ikalawa, ipaglaban ng katapatan ay manaig, mahayag. Ang katapatan dito ay naroon kay Solomon na pinili ng Diyos. Then ikatlo, ipaglaban na ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad. Yun ang dapat nating layunin. Maghayag tayo ng katotohanan, maging tapat tayo sa layuning matupad ang pangako ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. 26 to 27. Ngunit akong iyong lingkod, si Zadok na pari at si Benaya na anak ni Jehoiada at ang iyong lingkod na si Solomon ay hindi niya inayayahan. Ang bagay bang ito ay ginawa ng aking Panginoong Hari at hindi mo pinaalam sa iyong mga lingkod kung sino ang uupo sa trono ng aking Panginoong Hari pagkatapos niya? Nang magkagayoy sumagot si Haring David. Then umaksyon si Haring David. Papuntahin niyo sa akin si Bathsheba. Yun po ay ating tutuloy sa susunod. So dito ang kalooban ng Diyos ay hindi maaaring mapigil o pigilan. Si David umaksyon. Nagising siya. Oo nga pala. Ako mismo ang pinahiga ng Diyos ng katotohanan. Kung tayo'y Kristiyano, kapag tayo nagme-meditate ng salita, ang Diyos ay nakipagsalita sa akin, kailangan itong sabihin ko sa iba. Kung preacher ka, ikaw nag-aral. Ikaw nag-meditate ng salita ng Diyos. Huwag mong gagamitin yung katuwiran ng iba, paniniwala ng iba, kundi anong sinabi ng Banal na Espiritu sa iyo sa talatang ito, sa salitang ito, yon ang iyong ipahayag. At itong ginawa ni David. Nagising siya. Kaya umaksyon siya. Pinatawag niya si Bathsheba. So ang pagdiriwang ni Adonias ay balitang-balita na sa kaharian na parang sumasang-ayon lamang si David dahil sabi niya, tandaan na ako. Di na makabangon, di na makapagsalita. Hayaan ko na lang sila. Para ba sa akin din, sabi ko, parang mamamatay na yata ko ma. Sige, hayaan ko na lang sa iglesia sila. Bahala sila kung anong gawin nila dyan. Total, mayroon mang itatayo ang Panginoon dyan na lalaki. Sabi ni Mama, pwede yun pa. Kailangan ikaw salita ka muna hanggat buhay ka pa. Ganito, parang sinabi, David, tanda na ako. Ugod na. Kaya tinanong si Nathan, pinababayaan mo ito, mahal na hari? Pinababayaan mo ba ito? Alam ng lahat na si Solomon ang itinalaga ng Diyos. Kaya lahat ng mga taong bayan nakatingin kay David. Remember this. Kung ikaw isang leader, saan man? Sa bahay. Mga anak natin nakatingin sa atin. Tinitignan nila kung totoo ba tayong tumatayo bilang ama. May malasakit ba tayo sa kanila, sa kanilang spiritual life? May malasakit ba tayo? Ano bang ugali natin? Nagbabangayan ba kayo palagi? O wala kayong pakialam sa inyong mga anak? Nakatingin sila. Huwag mong sabihin, hindi sila nakatingin. May kalayaan silang gawin kung anong gusto nila, pero nakatingin pa rin sila sa atin. Kaya ang pag-asa ng ating mga anak, nasa atin pa rin. Bilang magulang. Kahit na matatanda na yan, lolo na yung mga anak natin. Nakatingin pa rin yan sa atin. Pero si David, walang imik eh. Kaya salamat sa mga taong tumatayo sa katotohanan na ginigising ang matanda, mahinang David. At dito mga kapatid, ilang talata lang ang susunod, patay na si David. Pero naisagawa pa rin niya
ang katotohanan dahil sa mga taong tumulong sa kanya na itayo siya sa katotohanan. Kaya nilinaw ni Nathan ang plano ng Diyos, ang katotohanan. Alam nyo, ang Diyos natin, siya'y nagplano ng lahat ng bagay. Pang-ilan nyo sa lesson sa ating 1689? The Holy Scriptures, God and the Holy Trinity, then God's decree. Kanyang tinakda na ng lahat ng bagay na maaring mangyari in the future bago niya nilikha ang lahat ng bagay. Pang-apat yung creation. Kaya alam niya ang plano, alam niya kung ano yung kalooban niya. But tayo na kanyang pinahigan ng katotohanan, it is our responsibility. Nagtulungan ito. Hindi dahil ang Diyos walang kaya, no. Itinakda na, pero katungkulan natin, naggawin natin kung ano yung alam nating plano ng Diyos. God is sovereign, but we are responsible. Ang Diyos natin tulad ng architect eh. Ang architect po, pag nagplano siya ng building, lahat pinaplan yan, lahat ng sukat. Alam ng architect yung magiging foundation, yung mga haligi, yung mga pader, lahat, bintana, lahat hanggang building, kung 10 stories yan, lahat yun nakaplano hanggang sa paligid. Planado ng architect yan. Kaya kung mali ang architect, disgrasya ang buong building. At ang ating Diyos ang pinakadakilang architect. Sapagkat kanyang pinlano ang lahat ng bagay from eternity past. Bago pa lamang likhain ang bawat bagay, kaya lahat ng bagay, pati ang mga niknik, nasa plano ng Diyos. Lahat ng ating iniisip, alam ng Diyos. Psalms 139. Lahat ng ating kikilusin, sa tuwing tayo natutulog, sa tuwing tayo kumakain, lahat yan, pati yung kaloob-looban natin, lahat ng pinaghiwalayan ng ating kaluluwa, alam ng Panginoon, siya ang nagplano as an architect. Kaya alam niya, bawat isa sa atin may katungkulan na isagawa ang kanyang plano para ma-fulfill ito. Katungkulan natin. Tulungan natin. Hindi para tayo magkaroon ng plano ng Diyos, kundi tulungan nating maisagawa ang plano ng Diyos. Alam niyo ba na tayo mismo ang tumutupad sa itinakda ng Diyos? Now, sa Deuteronomy chapter 28, may itinakda ang Diyos. Dalawa. Ano itinakda ng Diyos? Buhay at kamatayan. Ang utos niya, choose life. Si Jesus Christ, siya rin ay nagtakda ng 200 pintuan. Makitid at malawak. Ngayon, sa ating buhay po, kung tayo po ay lumalakad sa laman, ikaw mismo nagfulfill ng nakatakda sa iyo. Ano mang consequence na darating doon, nakalaan na sa iyo yun. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ikaw rin ang siyang tumutupad ng itinakda ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, choose life. Every morning, sa pagsimula ng hakbang ng ating mga paa, tiyakin natin na tayo sumusunod sa Espiritu upang mangyari tinakdang bunga nito. At huwag tayong lumakad sa laman upang huwag pong matupad ang kapamakan nito. God is an architect. Hindi siya maring magpahuli. Alam na niya lahat. Pero itong pinakamaganda, even though we are unfaithful to Him, He remains faithful to us. Sapagkat alam niyang babagsak ka pag sinunod mo isang bagay na hindi ayon sa kalooban, at alam din ng Panginoon kung anong bibigay sa iyo pag nanumbalik ka. Yan ang kagandahan. God is an architect.
So ang kalooban ng Diyos ay hindi maaring pigilan ng sino man. Tayo mismo ang tumutupad sa ating kapalaran. Hindi tayo namumuhay sa kapalaran, kundi kung ano yung tinakda sa atin, whether it is kapamakan or pagpapala. Pero tayo po ay nasa katotohanan. We know the truth. But hindi pa buo, pero namumuhay tayo sa katotohanan. So keep on going. Lumago tayo sa katotohanan. Lumago tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagat ang tunay na hari na tinakda ng Diyos sa kasaysayan ito ay haring pinili na ng Diyos. Itinakda na ng Diyos. Pangako na ng Diyos. Bawat isa sa atin may pangako. At hindi natin ito matutupad yung pangako yun kung lihis tayo sa kanyang kalooban. Alam natin yon. Kung lihis tayo, alam natin ito'y kalooban natin, itong mas gusto ko. Pero lahat po ng itinakdang plano ng Diyos sa atin ay mabuti. Naalala niyo ba yun? Jeremiah 29:11? Alam ko ang mga plano ko sa iyo. Basahin natin yon. Jeremiah 29:11. Ganito yung sabi, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo. Ha? Sabi ng Panginoon, ang mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan ng mga pag-asa. Anong pag-asa? So ano pong sabi? May plano ang Diyos sa atin. Tama yun. Sinasabi ng mga born again, may plano ang Diyos sa atin. Pero hindi nila alam yun. Bakit nandun sila palagi sa hindi tamang pananampalataya? Ba't ayaw nilang pumunta sa tamang pananampalataya? Mas gusto nila na sila'y matuwa sa kanilang ginagawa, naglulundagan, gayong hindi yan ang utos ng Panginoon. Hindi nila alam. Alam nila may pangako ang Diyos. Pero ang totoong pangako ng Diyos ay sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, ito ang sabi ko, ipaglaban natin ang katotohanan. Hanggat maaari, every Sunday, prayer meeting, mayroon pong salita. Mayroong pangangaral. Ang pangangaral na ito ay nagbibigay sa atin ng buhay at ginagabayan tayo tungo sa buhay. Kaya kapag wala kayo sa pangangaral, huwag niyong sabihing lumalago kayo sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan natanggap mo ngayon, kaiba sa katotohanan tatanggapin mo ngayon sa linggo. Paano yung trabaho ko, Pastor? God is a God of answer sa ating prayers. Why don't you pray to God, Lord, bigyan mo ko ng trabaho na makapaglilingkod ako sa iyo. Ano sinasabi paglilingkod sa Diyos? Anong sinabi ni Jesus Christ na service, paglilingkod kay Marta at kay Maria? Ano yung sinabi ng Diyos doon? Na ang paglilingkod ni ganito, kailanman hindi mawawala sa Kanya. Ano yun? Pakikinig. Si Marta ay nakikinig sa paanan ni Kristo habang siya nangangaral. Whereas, si Marta, bagamat mananampalataya, mahal ang Panginoon, pero busy sa kanyang trabaho. Trabaho hindi mawawala yan. Pero ang paglilingkod sa pakikinig ng salita ng Diyos, nawawala sa iyo. Kaya sabi ni Kristo, Marta, Marta, isa lang ang kailangan. Ang pinili ni Maria, ang siyang kailangan na hindi kailanman mawawala sa kanya. Trabaho? Pwedeng mawala. Pwedeng mawala. Pero hindi ko sinasabing huwag kayo magtrabaho ng Sunday. Pray to God! Siya yung Diyos ang pinaglilingkuran natin at siya yung Diyos na tumutugon kung ano yung kahilingan natin. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtrabaho. Pero mayroong trabaho na pwede nating
pagbigyan kung paminsan-minsan. Kung tawagin yan, works of necessities or works of mercies. Pero hindi pwedeng palaging every Sunday na lang dahil may trabaho. Sinong pinaglilingkuran mo? You cannot serve two masters. So dapat ipaglaban natin ang katotohanan. Sa pakipaglaban natin sa katotohanan, palagi ito'y sa pamagitan ng pagbaluktot ng ating tuhod sa panalangin sa Diyos upang tayo ay Kanyang pagpalain. Nang Diyos lamang ang may kapangyarihan makapagpipili ng pinuno. Either sa bansa natin o sa church, o ang Diyos lamang. Bagamat ito'y sinubukan ni Adonias na agawin, pero Diyos pa rin ang may huling salita. Pangako pa rin ng Diyos. Pinili pa rin ng Diyos si Solomon. Now, Solomon is not a perfect man. Alam natin bumagsak siya. Nagkasala siya, 1,000 asawa, yumaman siya. Pero siya mismo nagsabi sa Ecclesiastes, all things are meaningless. Na-realize niya na hindi sa kanyang kayamanan, kapangyarihan, sa dami ng kasiyahan, ang meaning of life. Life is meaningless under the sun. Magkakaroon lang ng meaning ang life if beyond the sun. And that is God. Kaya paalala niya sa inyong mga kabataan, Ecclesiastes 12, remember your Creator while you're still young, habang kayo'y bata pa. Sapagkat darating ng panahon, mga mata ninyo'y malalaglag, tuhod ninyo'y babaluktot. Ang sabi niya, wala na mangyayari. Hindi na kayo makapagsuserve sa Panginoon. So brethren, kapag may mali, ipaglaban ang katotohanan. Tumayo sa katotohanan. Mahirap ito. Mamumuhunan ka ng iyong reputasyon. Ang reputasyon ng Kristiyano ay kapakumbabaan kahit na ikaw'y diktikin. Pero lumalaban sa katuwiran kung nasa katuwiran. Ipaglaban ang katotohanan. Amen? Handa ba nating pamuhay ang ating natutunan ngayon? Simula ngayon. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na kasaysayan ng iyong banal na kasulatan ay para sa aming ikalalago, ikaiiwas sa maaaring mangyari sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito, na dapat kaming tumayo sa katotohanan, huwag kaming manahimik, kundi paglaban ito upang marami po ang makalaya, maraming mamulat, at maraming magkaroon ng buhay. Maraming salamat po, Jesus' name. Amen.